Capricorn, welcome dito sa iyong monthly reading. Check lang natin kung anong mga energies. Maraming salamat sa iyong oras. Bago ko man dito, or matagal na sa patuloy na pagsubaybay at suporta. General reading po ito, kunin nyo lamang ano po yung mga tumutugma sa inyo. Pero just in case na hindi nyo ito mapanood doon sa specific timing na nakalagay sa title nito, valid pa rin naman po itong reading na to as long as nakarating sa inyo kasi ito po ay timeless reading. Kagaya po ng lahat ng mga readings ko rito. So, hugutin muna natin yung mga cards mo, Capricorn, at pag-uusapan natin isa-isa yan mamaya. Pasensyaan nyo na po yung boses ko at sa dami po ng readings ko, wala na po akong boses. Peace, Chopwood. Rebel. So, ko rin po magpasalamat doon po sa mga nag-a-avail ng subscription at saka membership natin. Pati na rin po doon sa mga nag-a-avail ng private readings, yung mga suki natin, ng ilang taon na. Pati na rin po doon sa mga generous hearts na palaging nagsisend ng stars. I truly appreciate lahat po ng support na ipinapadala po ninyo. Peace, Chopwood, Rebel, perfect timing, influencer status, two-faced. Wait lang guys, meron akong nakitang dumi sa barako, tinatanggal ko. Kahit tuldok lang. You're my obsession. Ano to? Black and Bless. Kuha tayo ng mga tea leaf cards para sa mga iba pang paparating sa'yo. Capricorn, Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Pero cross-watcher, welcome din po. Kung gusto nyong manood dito sa reading ni Capricorn, why not? Someone is extremely stubborn. Tsaka pin. Uy. Pin, maganda yung pin na yan. Ace of Cups, Four of Swords, Six Pence reversed, Page Swords reversed, King Pentacles reversed, tsaka Emperor. Mga zodiac signs na lumilitaw dito sa iyong mga tarot cards. Pwedeng may Aries or mga earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede rin namang may air and water. Gemini, Libra, Aqua, or Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, kunin na natin itong mga oracle cards mo. Meron kang rebel, standing on your own 2 feet. Oo.
Um, Itong rebel energy, pagiging ano yan eh. Paano ko ba sasabihin yung word? Paano ko ba express yun? Kumbaga, ikaw yung tao na wala kang pake sa sasabihin ng iba. Hindi mo kailangang, alam mo yun, hindi mo babaguhin yung sarili mo para lang mag-fit sa standards ng ibang tao. Ganong klaseng energy. O, kumbaga, hindi mo iintindihin yung mga iniisip ng mga tao na yun sa'yo, yung mga opinion nila about you. Hindi yun, kumbaga hindi mo hahayaan yun na maapektuhan ka ng mga ganon. Okay? And hindi ka rin natatakot na hindi ka rin natatakot na kahit na wala kang masyadong maraming kaibigan, kahit na maliit lang yung circle mo, hindi ka na-intimidate sa mga ganong bagay. Oo. Kasi 'di ba, madalas may mga grupo-grupo, madalas yung iba nagwo-worry sila kasi wala silang, hindi malaki yung group of friends nila. Alam mo yung parang napipressure sila or napipilitan sila na makifit in doon sa mga specific na grupo ng mga tao na yun para lang makasurvive sila. Meron kasing mga taong ganun. Well, ito yung pagiging rebel. Kasi daw walang sumama sa'yo, kasi daw mag-isa ka lang dyan sa pininiwala mo, sa ginagawa mo, wala kang pake. No? Hindi ka affected sa ganun. Ako rin parang ganyan din ako dati. Usually, hindi dahil sa snob ka eh. Hindi yun eh. Hindi yun ibig sabihin na parang mayabang ka kasi or snabera ka. Hindi yun eh. Kung kaya mong maging independent, okay lang. Kung ikaw lang mag-isa, walang sumasama sa'yo, wala ka masyadong audience, wala naniniwala sa'yo, okay lang. Basta ikaw gagawin mo yung stuff mo, gagawin mo yung ikaw, no? Hindi mo kailangan bang magpanggap na parang or baguhin yung sarili mo para lang makapag-blend in ka yun. Pag-blend in ka dun sa mga yun. Yun yung napipil ko energy. Okay? Ayun, minsan parang ito yung energy ng daring to be different eh. Diba? So, hindi kailangan na maging kapareho mo sila, maging kapareho ka nila, para lang maging acceptable ka. Yun yung nafe-feel ko eh. Basta you will do your own thing. Hindi ka mapabothered kahit na ikaw lang yung tumatahak doon sa path na yun. Or ikaw lang yung gumagawa nun. Okay lang yun. Etong peace kasi is protecting your peace. Yun nga eh, kasi parang nafe-feel ko dito sa rebel card mo, hindi ka magpapa-apekto, magpapa-influence doon sa mga sinasabi ng mga tao sa'yo. Opinions nila about you, paningin nila, yung mga kritisismo nila sa'yo, alam mo yun. Hindi ka magpapabother, ipoprotect mo yung peace mo. Mas i-value mo na yung peace of mind, hindi ka papatol sa mga ganun. Yun yung more na nafe-feel ko rito. Mas importante sa'yo yung walang mga masyadong issue, komplikasyon. Mas i-value mo yun. Mas iingatan mo yung peace mo kesa makipag-reason out ka pa doon sa mga tao na yun. Kung sino man itong mga tao, kasi parang may mga energy ng tao rito na kailangan mong
kailangan hindi ka magpa-affect doon sa mga iniisip or sinasabi nila sa'yo or paninira nila sa'yo eh. Could be na pwedeng may mga tao rito na meron silang mga wrong impressions about you and may mga sinasabi sila, no? Puna-puna, ganyan-ganyan. So, more on, kahit nga wala kang kakampi, parang ganun eh. Yun yung nakikita kong energy mo. Magi-stand up ka pa rin dun sa maniniwala mo or hindi ka pa rin magpapatinag dun sa mga ganong klaseng situations, no? Perfect timing at saka chopwood. Chopwood muna tayo. Itong chopwood is making small steps toward your goals. Capricorn, maybe ngayong month na ito, February, or kung hindi mo man ito mapanood ng month ng February, kung kailan mo man ito mapanood, it could be na gagawa ka ng kikilos ka, magsisimula ka, may mga gagawin ka, kahit na mga small steps lang yan. Importante may ginagawa ka tungkol dun sa bagay na yon na gusto mong ma-achieve, Capricorn. So, it's important na kung meron kang goal, simulan mo yan and maging consistent ka. Gumawa ka ng mga baby steps toward your goals. Yun yung sinasabi nito. Chop wood. Okay? Hindi ganun ka big deal kung maliit yung na-accomplish mo or malaki or konti pa lang yung progress mo or maliit pa lang yung nagagawa mo. Importante dun is ginagawa mo siya. Consistent. Okay? So, yun yung nafe-feel ko dyan sa chopwood. You need to do something kasi chopwood eh. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong gumawa. No? Perfect timing. Mukhang meron something dito about perfect timing. It could be na itong month na to, kung kailan mo to mapanood, yun yung perfect timing na meron kang gawin. Remember, lumitaw yung chopwood. Diba? Sinasabi ko nga na, okay lang yan, kahit pa isa-isa, pa konti-konti. Importante, gawin mo. Simulan mo. Yun yung pinaka-mensahe nito. Kasi pwedeng itong month na to, kung kailan mo to mapanood, yun talaga yung perfect timing na simulan mo yung bagay niya, lalo na kung wala ka pang nasisimulan kahit kaunti, kahit paano. Okay? So, yun yung na-feel ko. Seems like merong opportunity or perfect timing para sa'yo. Yun yung sinasabi niyang perfect timing na yan. Ano pa? New job or career. Di ba sinabi ko, it could be na perfect timing. Baka perfect timing na para mag-job hunting ka. Or perfect timing na para simulan mo itong goal mo na to. Kasi meron kang goal eh. No? Baka ito na yung tamang time para i-grab mo yung opportunity na yan. Or may gawin ka something tungkol dyan sa bagay na yan na gusto mong matupad mangyari. And isa doon is pwedeng meron opportunity sa inyo pagdating sa new job or career. Okay? O baka naman yung iba sa inyo career change. O meron na kayong job kaya lang parang baka may naiisip pa kayo na ibang bagay na gusto ninyong aralin, matutunan, or idagdag dun sa ninyo, experience or skills ninyo. Pwedeng mga ganung bagay. Parang may gusto, baka kasi meron kayong gustong i-upgrade. Okay? O itong mule. Someone na matigas ang ulo. Kung tao yan, hindi mo yan mako-convince. Yun lang yung masasabi ko. Pwede rin naman ikaw yung pinagsasabihan dyan, huwag ka masyadong matigas ang ulo since reading mo to Capricorn. Pero kung hindi naman sa'yo nag-a-apply yun, well, pwede dun sa tao na nakaka-encounter mo. Okay? Yan yung tao na
sarado yung pag-iisip niya and malabong baguhin kung anong nakasanayan niya. So ano pa? O influencer status. Ano to eh? Pagle-level up o kung meron kang page, may channel ka, platform ka, pwedeng ito ay pag-gain, paglaki, pagdami ng mga followers mo. O baka nandun ka sa content creation. Mabibigyan ka ng attention dito. So whether sa social media yan, or kung meron ka mang bagay na ginagawa na parang makaka-attract ka ng, sabihin na natin mag-stand out ka, mapansin ka. Alam mo yun? Yun eh, parang mabibigyan ka ng attention eh. Pwede kang sisikat, no? O baka may something dito na magba-viral. Basta mag-create ka ng makakahata ka ng attention. Yun lang yun. O baka maging heartthrob ka. Bigla na lang dumami yung mga admirers mo, char. No? Pero pwedeng sa social media to. O baka naman makagawa ka ng scandal, charot. Basta merong something dito na pwede kang alam mo yun, pwedeng mapag-usapan ka, maka-attract ka ng maraming views, followers. O two-face daw. Sino man to, doble cara sa'yo ngayong month na ito. O baka bigyan ka ng mga promises tapos hindi naman niya tutuparin. Di ba? Hindi lang yun. Pwede rin namang maka-experience ka ng betrayal, kaplastikan. Okay? Akala mo mapagkakatiwalaan mo. Akala mo loyal sa'yo. Akala mo kakampi mo. Di pala. Kalaban pala, no? May mga ganyang energy. So, ang pinaka nun is be careful kung sino tong mga taong pinagkakatiwalaan mo, pinagsasabihan mo. Okay? O, dito na tayo sa energy ng love life. O, kung ito ay para dun sa mga may kakonek or ka-situation or karelasyon. Okay? Pwedeng energy mo yung babanggitin dito ng cards or energy ng person mo, nakakonect mo. Ano yung sabi dito? You're my obsession. So, merong iba block dito. Hindi ko alam kung sino itong pinapatungkulan ng baraha na sobra yung obsession niya. Ikaw ba yan o yung person na kakonect mo? Kasi, ang gagawin ng isa, iba-block niya na to para lang magkaroon na siya ng peace of mind. O, kung siya yung nangungulit sa'yo, kung siya yung obsessed, o di ikaw yung mambablock. Pwede rin namang the other way around. Kung bumaliktad man yung energy na tinutukoy dito. Okay? So, yun nga, nakikita ko, i-avoid, iba-block. Kasi nga, pwedeng annoying na tong tao na to, or, alam mo yun, nasisira na yung katahimikan mo. Kaya nga, importante yung peace dito. Yan. Diba lumilitaw yun? Mas pipiliin mo yung peace. Mas pipiliin mo na magkaroon ka ng peace of mind eh. Kaya nga, meron ka ng mga iba-block dito. O specific itong person na kakonect mo. Kung nakaka-relate ka rito. Okay? This is setting boundaries. This is literally blocking. Baka sobra na kasi yung pagka-obsess niyang tao na yan, no? Unhealthy na.
Kaya siguro mapipilitang i-block na lang for your own peace of mind. So ano pa? Ay, ang ganda oh. Meron kang magandang marireceive ngayong month na to, Capricorn, itong February. Oh. Yung iba pwedeng peace offering na literal, lumitaw din naman yung peace mo eh. Baka meron na ditong ano, kung meron ka mang mga nakatampuhan, nakaalitan, o may meron na makikipag-ayos, makikipagbati or reconcile sa'yo. Romantic man ito or hindi. General reading po. Peace offering to eh. Okay? Pero pwede rin naman kasi na si Ace of Cups is ano beginning, ano connection na paparating sa iyo. Pero literally, meron ka talaga maganda marireceive. Material man ito or hindi. Ace of Cups refers to pwedeng gift or a blessing na marireceive. Pwedeng new connection, new friendship, new connection. Ganda. Bagong simula ito. Yun lang yung masasabi ko dyan. O iba, makakapag-start na talaga kayo ng trabaho. Specific, kung ikaw ay medical related yung linya mo, profession mo, yan. O, for some of you, maliwanag na sa inyo. Baka yung iba, ito na yung matanggap kayo dyan sa ina-applyan ninyo. Kung kayo ay medical practitioner. Basta sa medical field. Pero pwede rin namang hindi. Nasabi ko lang yung kasi yung Four of Swords. Something talaga. Something na ipinagdarasal mo, Capricorn. Maring answered prayer na ito. Ayan o, kombinasyon na itong dalawang barahan. Ito na yung blessing na yun. Ito na ipinagdarasal mo. Maaari nang makamit, ipagkaloob sa yan or mangyari na yan. Okay? Ganda. O yung iba magkakaroon kayo ng bakasyon, break. Baka iba mag-leave kayo, magkaroon kayo ng time sa sarili nyo, sa family nyo, or loved ones nyo, magkaroon kayo ng pahinga. Time out. Yun na yung nakikita ko. Meron ditong something na hindi marireciprocate sa'yo, Capricorn. Kaya wag ka masyadong mag-expect. Halimbawa, ito example lang. Halimbawa, pinahiram mo yung tao na yun kasi nagigipit siya. Tapos sasabihin niya sa'yo na, okay, babalik ko sa'yo yan, yung hiniram ko, whatever yan, pera man yan, whatever. Pero kasi parang nakikita ko dito, kung in-expect mo na babalik yun, baka hindi bumalik. O halimbawa, in-expect mo na tinulungan mo yung tao kahit hindi pera, parang balang araw, iniisip mo na balang araw makakahingi ka rin ng favor sa kanya. Could be na hindi niya yun maibalik sa'yo. Kaya wag ka na lang mag-expect. Yun na yung sinasabi ko. Pero kasi kung pera to yan, either hindi pa makakabayad, ikaw man yun, or hindi ka pa mabayaran dito. Kung pera yan. Ngayon, kung ito ay parang exchange, parang alanganin ka rito. Alam mo yun, parang pagdating sa trade-off, parang ikaw yung nalugi. O sabihin na natin, nag-invest ka, pero hindi bumalik lahat doon sa ininvest mo. Pwede rin naman ganun. Sabihin na natin, parang may talo. Kung nag-expect ka na tutulungan ka, baka hindi ka tulungan. Yun lang. Parang merong something na unequal eh. Pagdating dito sa Six of Pentacles reverse mo eh. Oh!
Sneaky energy. Spy energy. Meron talagang, could be na meron talaga obsessed sa'yo. Kasi di ba lumilitaw nga dun sa love reading kanina. Baka ito yun. Merong stalker, nag-i-spy, o sa love life mo man yan hindi. Merong talagang nag-i-spy sa'yo, na-obsess sa'yo. Whether yung obsession niya ay romantic, pwede rin namang hindi. At saka talagang nag-i-spy siya, ini-stalk ka niyang tao na yan. Sino man. Meron. Merong nagbabantay talaga sa'yo. Binabantayan lahat about you. Spy energy. Ano pa? Meron something dito na kulang pa pagdating sa pera. Oo. Oo, parang halimbawa, may pinag-iipunan ka. So, siguro umaasa ka na, okay, baka this month, ma-meet ko yung amount na yun na gusto kong makuha. Halimbawa, pinag-iipunan mo, kaso baka hindi pa rin, pwedeng kapusin pa rin, hindi pa rin umabot. O halimbawa, baka meron ka ring quota, sabihin na natin, quota na kailangan ma-meet, baka hindi ka makaabot dun sa quota. Okay? Yun, something related about pera. Yun yung nafe-feel ko. Meron talagang unreliable person dito na makaka-deal mo, makaka-connect mo. Pwedeng itong person na to, hindi siya ganun ka-matured pagdating sa buhay, pagdating sa pera. May something na ganun. Kung connection, relationship, hindi ganun, alam mo yon, hindi ito stable relationship. Yun na yung nafe-feel ko. Kung investment, hindi ganun ka-stable yung investment niya. Kaya nga sabi ko, di ba, parang may something dito na hindi babalik lahat yung in-invest mo eh. Okay? Pwede ka pa nga ma-double cross so kasi may two-face. Kaya nga sabi ko, before ka magtiwala, before ka magbigay ng pera, before ka mag-invest dyan, make sure muna na, mapagkakatiwalaan yan, no? Meron kasi dito, hindi niya makikip yung promise niya, mangangako siya, pero hindi niya tutuparin. So, kung sino man yung makakausap mo yan, sa pera man yan or sa ibang bagay. Emperor, magandang sign to, yung iba na nag-expect kayo ng promotion. Kasi meron something dito na magandang balita when it comes to trabaho, career. Ito ay pagle-level up, yung iba sa inyo, baka meron diyang opportunity for promotion. Okay, ano pa? Emperor, maganda to kasi parang kung career pinag-uusapan natin, maganda offer to. Maganda yung position. O baka may salary increase or promotion. Baka may ganong opportunity sa inyo. Okay? So, tignan na natin yung mga closing messages para sa inyo. Kuha tayo ng mga angel cards. Okay, mga numbers nga pala lumilitaw sa cards mo. Banggitin ko na lang kung ano yung mga number na meron sa cards. 37, yung mga mahilig sa number dyan, 37, 42, 15, number 4, number 6, dalawang 4, kasi si Emperor. Okay?
So, ito na yung mga closing messages mo. Practice compassion. See things from a fresh perspective. Naging open ka sa mga bagong ideas or perspective, Capricorn. Open your mind or open your heart. No one can outgive God. Be generous with your gifts. Do more, be more, give more, and have more. So, yun yung mga messages for you, Capricorn. Godspeed, babush.